Matapos ang 35 taong pagsasama, sinabi sa akin ng asawa ko na nakita na niya ang pag-ibig ng buhay niya. Isang simple at katamtamang babae na hindi interesado sa karangyaan. Ngumiti ako, tumingin sa aking sekretarya, at sinabi, i-freeze ang mga account, kanselahin ang insurance ng nanay niya, at palitan ang lahat ng passwords. Pero bago tayo magpatuloy, sabihin mo nga sa akin, taga saan ka at ilang taon ka na? Gustong-gusto naming makilala ang aming mga tagapakinig. Masayang pakikinig. Matapos ang 35 taong pagsasama, umuwi ang asawa ko at may ngiti sa labi. Inanunsyo na nakita na niya ang babaeng hinintay niya sa buhay. Ganun lang, kalmado na parang pinag-usapan lang ang panahon. Nasa kusina ako, hinahalo ang hapunan na niluluto ko para sa kanya sa loob ng 30 taon. At umupo siya sa hapag. Ikinukwento kung gaano kakaiba at espesyal ang babaeng iyon. Sabi niya, hindi siya katulad ko, simple, katamtaman, at hindi tulad ko, wala raw siyang pakialam sa materyal na bagay. Tiningnan ko lang siya, dahan-dahang inilagay ang sandok sa kalan, at dahan-dahang ngumiti. Lumipat ako ng tingin sa aking sekretarya na nakaupo sa sala. Nag-ayos ng mga dokumento. May sekretarya ako, isang bagay na madalas na nakakalimutan ng mahal kong asawa. At sa napakakalma ng boses, na ikinagulat ko pa nga sa sarili ko, sinabi ko, Alicia Cruz, i-freeze ang lahat ng joint accounts. Suspindihin ang pribadong insurance ng nanay niya, at palitan na natin ang lahat ng passwords. Hindi ko malilimutan ang itsura ni Marco noon. Mukha ito ng isang lalaking lubos na nagulat. Sigurado na kaya niya akong palitan ng kasingdali ng lumang sapatos. Pero iyon pa lang ang simula. Wala pa rin kaalam-alam ang asawa ko, at ang nanay niya kung sino talaga ako, at kung ano ang kaya kong gawin kapag talagang minamaliit. Pakinggan ninyo hanggang dulo ang kwento ko, at isula sa comments kung saang lungsod at bansa kayo nanonood. Talagang kuryoso ako kung hanggang saan dadalhin ng kwentong ito. Ngayon, magpakilala na tayo ng maayos. Ako si Vivian Santos Reyes. 68 taong gulang na ako at sa loob ng huling 35 taon noon. Ako ang perpektong asawa, ang masunuring manugang, isang babaeng nag-alay ng lahat para sa pamilyang lumabas na hindi pala sulit. Nakilala ko si Marco noong 33 taong gulang pa lang ako. Siya ako noon sa isang malaking kumpanya sa Makati. May sarili akong 2-bedroom condo sa Ortigas, sariling sasakyan, sariling buhay. Ako ang unang babae sa pamilya namin na nakatapos ng kolehiyo, at ang tatay ko, pahinga na siya sa piling ng Diyos, sobrang ipinagmalaki iyon hanggang sa umiyak. Si Marco noon ay mukhang charming. Salesman siya, laging maayos ang damit, maayos ang buhok, may ngiting parang ikaw lang ang babae sa buong mundo. Binasted niya ako ng 6 na buwan bago ako pumayag na magpakasal. Binigyan ako ng babala ng nanay ko. Sabi niya, masyadong guwapo, masyadong matamis ang bibig, mga lalaking ganyan daw puro gulo. Pero in love ako, o akala ko. Maganda ang kasal namin, sa City Hall muna, tapos blessing sa isang lumang simbahan sa Intramuros. Hanggang ngayon, may kakaibang halo ng mainit na nostalgia, at pahit na pagsisisi ang alaala ng araw na iyon. Suot ko ang wedding dress ng lola ko, na may lace mula sa isang probinsya. Umiyak si Marco, habang nilalakad ko ang aisle. Sinumpa niyang mamahalin at igagalang ako, hanggang sa huling hininga. Maganda ang unang ilang taon. Hindi ako magsisinungaling. Pareho kaming nagtatrabaho, nagtayo ng buhay, bumili ng unang bahay. Maliit pero cozy na apartment sa isang lumang building malapit sa Quezon City o Makati Aya. At saka lumipat si Nanay Beatriz, ang biyenan ko. Mula pa sa unang araw, ipinaramdam niya na hindi ako sapat para sa kanyang baby boy. Si Marco ang nag-iisa niyang anak, huli at pinagdasal. Spoiled na bata na, sa kwento niya, walang pagkakamali sa buhay. Nang mamatay ang tatay niya at halos walang ipon o pensyon ang iniwan, syempre ako, o kami, ang inaasahan na mag-aalaga sa kanya. Nagpatuloy si Marco sa trabaho, palaging may business trip sa Cebu, Davao, o Baguio, habang unti-unti akong naging nurse, kusinera, at katulong sa bahay para sa nanay niya. Nagbitiw ako sa trabaho. Sabi ni Marco pansamantala lang daw. Kailangan daw ng espesyal na atensyon ng mama. Mahirap daw ang pagkamatay ng tatay niya. Ang pansamantalang iyon ay umabot ng 30 taon. Sa loob ng 30 taon, inalagaan ko ang isang babaeng walang seryosong sakit, pero naging dalubhasa sa pagmamanipula. Virtuoso siya sa pag-arte ng kahinaan, pag-iyak, pagdaing, at biglang tataas ang presyon kapag dumating si Marco. Sa loob ng 30 taon, pinakinggan ko kung paano hindi raw katulad ng sa kanya ang aking sinigang o adobo. Paano hindi tama ang paglilinis ko, hindi tama ang pananamit ko, hindi sapat ang pagiging maalalahanin, hindi sapat ang pagiging babae,
at paano hindi ko binigyan ng anak si Marco. Wala kaming anak. Matapos ang maraming taon ng pagsubok at masakit na procedures, lumabas na hindi ako makabuo. Ginawa ni Nanay Beatriz ang lahat para hindi ko makalimutan iyon. Tungkulin daw niya na ipaalala sa akin na nabigo ako sa pinakamahalagang gawain ng isang babae. At si Marco, ang mahal kong Marco, kahit isang beses lang, hindi ako ipinagtanggol sa loob ng mga taong iyon. Pero patuloy akong naging perpektong asawa. Pinamahalaan ko ang bahay, inalagaan ang nanay niya, at sinigurado na malinis ang lahat kapag umuwi siya mula sa Busnes Street. Sa paglipas ng panahon, lumalayo at lumalala ang mga biyahe niya. 1 linggo sa Cebu, 2 linggo sa Davao, 1 buwan sa Baguio o Boracay para sa meeting. Naiwan ako kasama ang nanay niya. Pinapakinggan ang walang katapusang reklamo. Nararamdaman ang paglusaw ng kabataan ko sa mga kapritso at demand niya. Pagod at naiirita si Marco kapag umuwi. At lagi kong sinisigurado na may buong kaginhawahan siya sa bahay. Ang paborito niyang adobo o sinigang, lansang-pansang damit niya. Tahimik ang bahay para makapagpahinga siya. Hindi ako nagrereklamo. Hindi ako gumagawa ng eskandalo tungkol sa mga gabing mag-isa. Mga kaarawan niyang ginugol sa ibang lugar. Mga anniversary na nakakalimutan niya. Ako si Vivian, ang understanding na asawa na alam na nagtatrabaho siya para sa pamilya. Lumipas ang mga taon at parang nawala na ako. Sa edad na 45, isang araw ay tumingin ako sa salamin at hindi ko nakilala ang babaeng nakikita ko. Nagsimulang mag-abo ang buhok ko. May mga bakas ng pagod at tensyon ang katawan ko. Tumigil na akong mag-ayos, magmakyup, mag-alaga sa sarili. Bakit pa? Halos wala naman si Marco sa bahay. At kapag nandyan siya, halos hindi niya ako tinitingnan. Siyempre, hindi palalampasin ni Nanay Beatriz ang pagkakataon na punahin kung paano na ako nagpabaya. Na dapat daw ay may asawang nag-aalaga sa sarili ang anak niya. Pero ako pa rin ang namamahala sa lahat. Lahat ng bills, gastusin sa bahay, medical na gastusin ng biyenan ko na hindi naman maliit kahit maayos naman ang kalusugan niya. Lahat ng investments, ako ang humahawak noon. Walang alam si Marco sa mga numero. Charismatic salesman siya, pero walang kwenta sa pananalapi. Kaya sa akin nahulog ang responsibilidad, katulad ng lahat ng iba pa. Mga 5 taon na ang nakalipas. Nagsimulang talagang humina si Nanay Beatriz. 87 taon nang naipon na galit at hindi kasiyahan ang tumama sa kanya. Kailangan na niya ng mas maraming atensyon. Naghira ko ng caregivers at nurses, pero pinalayas niya lahat. Sabi niya, wala raw nag-alaga sa kanya katulad ko. Sinabi ni Marco na ako lang daw ang makakapagpasaya talaga sa mama. At ako, katulad ng tanga, patuloy na nagdadala ng lahat sa balikat. Nagsimula na akong magkaroon ng sariling sakit. High blood pressure, hindi makatulog, paulit-ulit na sakit sa likod mula sa pagbubuhat at pag-aalaga sa biyenan. Pero walang pakialam ang iba sa mga sakit ko. Matatag daw ako, kaya ko daw lahat. At sa gitna noon, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang bagay. Si Marco, na dating walang pakialam sa itsura, bigla na nag-alaga sa sarili. Bumili ng bagong damit nang hindi man lang nagtanong sa akin. Isang bagay na hindi niya ginagawa noon. Sumali siya sa GYM. Nagpalit ng pabango. Pag tinanong ko kung ano ang nagbago, sabi niya dahil sa trabaho daw, kailangan niya magmukhang maayos para sa clients. Gusto kong maniwala. At saka nagsimula ang mga text message. Ang cellphone niya, na dating nakakala sa bedside table, sa kusina, o sa bulsa ng jacket sa hallway, bigla na naging parte ng katawan niya. Dala-dala niya kahit sa banyo. Ngumingiti siya habang nakatingin sa screen, mabilis na nagte-text, at agad na itinago kapag lumapit ako. Doon, sa unang pagkakataon, talagang naghalo ang pag-aalala sa loob ko, yung hindi mo na matanggal. Matagal akong nagkunwaring hindi napansin, pero isang gabi, naging hindi na makatiis ang pakiramdam. Natulog agad si Marco, tulad ng dati, nang hindi man lang nagtatanong kung kumusta ang araw ko. Humiga ako sa tabi niya, nakatingin sa kisame. Napagtanto na kung hindi ko malalaman ngayon, mababaliw ako sa kakaisip. Hindi ako ipinagmamalaki sa ginawa ko. Pero wala rin akong balak na masyadong mahiya rito. Kinuha ko ang cellphone niya. Nakapatong ito sa bedside table na parang nagmamakaawa na kunin. Nanginginig ang kamay ko nang halos mahulog ko ito. Alam ko ang passcode. Siyempre, pagkatapos ng maraming taon ng pagsasama, mahirap na hindi malaman ang kode ng asawa. At nandun lahat. Daan-daang mensahe mula kay Kiana Lim. MY Angel, MY Light. Can't wait to hold you. Mga puso, halik, emojis, litrato nilang dalawa sa restaurant, sa hotel rooms, sa magagandang lugar na nakikita ko lang sa TV. Bata pa siya, mga 40 lang,
ordinaryong maganda na babae. Puno ng ganyan sa social media ngayon. Mahigpit na damit, makapal na makyup, duck lips, filter sa bawat selfie. Sa mga mensahe, ibang-iba si Marco. Hindi yung pagod at laging naiirita na lalaki na nagrereklamo tungkol sa ingay sa bahay, at kung paano hindi katulad ng sananay niya ang niluto ko. Doon, siya ay malambot, mapagmahal, romantiko. Sinulat niya na miss niya ito bawat minuto, binibilang ang araw hanggang magkita sila. Nangangako ng bundok ng ginto, binibili siya ng regalo, nag-aayos ng maliit na selebrasyon, nagpaplano ng weekend sa hotel, at lahat ng ito, sa pera na pinamahalaan ko. Ang mismong pondo na ininvest at pinalago ko sa loob ng mga taon, habang siya ay kumikita at agad na ginagastos. Hindi man lang niya talagang naiintindihan kung paano naayos ang pananalapi namin. Isinara ko ang cellphone. Ibinalik sa bedside table na parang hindi ko hinawakan. Hindi ako nakatulog hanggang umaga. Daan-daang opsyon ang umiikot sa isip ko. Tumayo ngayon. Buksan ang ilaw. Itapon ang cellphone sa mukha niya. Sumigaw. Sabihin ang lahat ng taon ko sa tabi niya. Palisin siya sa bahay. Tawagan ang nanay niya. Sabihin lahat. Pero sa loob, may mahinang boses na nagsabi, maghintay ka, obserbahan mo hanggang dulo. Alamin mo muna lahat bago mo gupitin. Nagdesisyon akong hindi gumawa ng eskandalo. Nagdesisyon akong obserbahan. Kinabukasan, gaya ng dati ang ginawa ko. Nagluto ng almusal, ginising siya, naghain ng kape, tinanong ang plano niya para sa araw. Walang hinala, hinalikan niya ako sa pisngi at umalis patungo sa opisina. Kahit alam ko na malayo sa opisina ang tanging lugar sa buhay niya. Naging detective ako. Sinimulan kong subaybayan ang schedule niya. Mga maliliit na bagay na hindi ko pinapansin noon. Anong oras siya umalis? Anong oras umuwi? Gaano kadalas hugasan ang damit? Saan napupunta ang pera sa card? Hindi naman talaga matalino si Marco. May charm, pero itinuring niyang sekundary ang utak, kaya madali siyang masubaybayan. Mabilis na lumabas kung sino si Kiana Lim. Receptionist pala siya sa isang hotel kung saan madalas siyang tumira sa business trips. Doon sila nagkakilala. Siya, matagumpay na lalaki mula sa Maynila. Siya, diborsyada na may 2 teenager. Nakatira sa labas ng lungsod sa maliit na rental apartment. Laging naghahabol sa utang at pagkain ng mga anak. Para sa kanya, si Marco ang prinsip. Inilaawan niya ng detalyado kung gaano siya kahalaga sa trabaho, kung gaano siya pinahahalagahan ng management, kung magkano ang kinikita, kung gaano kahirap ang buhay niya sa isang malamig at mercenary na asawa na hindi na raw siya mahal. Sa loob ng ilang buwan, matiyaga kong pinanood siyang mabuhay ng double buhay. Sa bahay, patuloy akong modelong asawa. Kusina, gamot para sa nanay niya, ayos sa apartment, paboritong adobo o nilaga pag-uwi niya. Walang drama, walang hinala, walang eskandalo. Ako pa rin ang invisible na babae sa duster, tulad ng dati. Pero sa cellphone niya at sa mukha niya kapag lihim na nag-scroll ng mensahe, nakikita ko ang ibang Marco. At ito ang pinakamasakit. Hindi yung MY Angel at I love you. Hindi ang mga litrato, hindi ang mga romantikong gabi nila. Ang pinakamasakit ay ang mga salita niya tungkol sa akin. Kay Kiana, inilaawan niya ako bilang isang matandang masamang babae na nakaupo sa bahay kasama ang nanay niya. Asawang walang pasyon at walang buhay, na matagal nang hindi lumalabas o nakikisalamuha sa iba. Sinulat niya na ako ay boring, na ayaw ko rin ng social life, na kusang loob kong naging recluse, na madaling kalimutan na siya mismo ang humingi na magbitiw ako sa trabaho, iwan ang career, kalimutan ang mga kaibigan para hindi maiwan si mama. Sinabi niya kay Kiana na sobrang materialistic ako, na pera, bills, itsura lang ang pakialam ko. Nalagi raw akong hindi kontento na kailangan niya magtrabaho para matugunan ang demands ko. Ako, ang taong nabuhay ng 30 taon para maglingkod sa interes ng nanay ng iba, na hindi kailanman nagbigay sa sarili ng mamahaling bagay, nagsuot ng parehong damit sa ilang season para makatipid, bigla na naging materialist. Kung hindi masakit, baka natawa pa. Pero ang pinakamahirap ay iba. Sa ilang usapan, habang nag-scroll ng daan-daang mensahe, nakita ko silang nag-uusap tungkol sa future. Hindi isang gabi sa hotel, hindi isa pang regalo, kundi ang future. Sinulat ni Marco na malapit nang magbago ang lahat. Natiyak na magdidiborsyo siya sa akin. Hindi pa lang daw ngayon ang tamang oras. Habang buhay ang nanay niya, hindi niya ako maiwan dahil ako lang daw ang marunong mag-alaga sa kanya. Inamin niya kay Kiana na matagal nang napagdesisyunan sa isip niya. Kapag namatay si mama, magiging libre na siya. Magpapakasal sila, maglalakbay, mabubuhay para sa sarili. I-enjoy ang buhay na deserve nila. Inilaawan niya ang mga biyahe nila, mga plano,
kung paano nila sasamahan ang pagtanda. Tahimik na may alak sa tabing dagat. Walang matandang bruha sa apartment na humaharang lang sa kaligayahan nila. Sinulat niya iyon ng napakakalma, napakatiwala, na parang hindi ako buhay na tao, hiniasawa na kasama niya sa loob ng mga dekada, kundi isang glitch sa sistema, isang technical issue na mawawala kapag nawala na ang biyenan ko sa mundong ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ng malinaw. Para sa kanya, hindi ako asawa o partner. Ako ay convenient na katulong sa bahay, libreng nurse para sa nanay niya, accountant para sa lahat ng okasyon, isang parte ng makina na balak niyang itapon kapag sa tingin niya ay hindi na ito kapaki-pakinabang. At sa gabing iyon, habang binabasa ulit ang mga linyang iyon, sa unang pagkakataon ay nagdesisyon ako ng seryoso na kung sino man ang magdedesisyon kung paano magbabago ang buhay natin, ako iyon, hindi si Marco kasama ang pangarap niyang babae. Nang mapagtanto ko na para kay Marco ay convenient mechanism lang ako na matagal na niyang binura sa future niya, may tumama sa akin. Ang pag-iyak, paggawa ng eskandalo, paghawak sa manggas niya, at pagmamakaawa na pag-isipan ang mga taon natin bigla na parang kahihiyan. Pero ang kalmadong pagtimbang sa lahat, at pag-aayos ng mga piraso sa laro, ay parang tanging marangal na opsyon. Nagdesisyon akong hindi mag-breakdown. Naghanda ako. Sa labas, pareho pa rin akong Vivian, nagluluto ng nilaga para kay Nanay Beatriz, nagbibigay ng injection, naghahain ng gamot sa tamang oras, naglalaban ng damit niya, pinapanatili ang itsura ng normal na pamilya, habang sa loob, hakbang-hakbang, binubuo ko ang plano. Una, nagmasid lang ako. Pinanood ko kung paano siya nahuhuli sa trabaho, kung paano biglang may bagong charge sa card, kung paano nagbabago ang mood niya bago at pagkatapos ng biyahe. Tapos napagtanto ko na hindi sapat ang obserbasyon ko. Kaya naghira ko ng private investigator. Ganun. Habang niluluto ko ang sabaw at inihahain ang ulam sa kanya sa isang banda ng lungsod, may lalaking nagpo-photograph sa kanya sa hotel-restaurants at nagtatala kung aling pinto ang pinapasukan at kung kanino siya lumalabas. Habang lumalaki ang impormasyon, lalong lumalamig ang pakiramdam ko. Ang pinakakatakot ay ang hindi alam. Kapag alam mo na lahat, nawawala ang takot. Natitira lang ang malamig na kalinawan. At isang araw, sumabog ang lahat. Naalala ko ng detalyado ang araw na iyon. Umuwi si Marco na mas maaga kaysa dati. Mga 1 oras o oras at kalahati. Pero para sa lalaking sanay na umuwi ng huli, malaking bagay na iyon. Natutulog si Nanay Beatriz sa kwarto niya pagkatapos ng tanghalian. Mababa ang bulong ng tea. Nakaupo ako sa kusina, naghiwa ng salad, at iniisip ang sarili kong mga bagay. Pumasok siya, umupo sa hapag. Sandali niyang pinanood ako, habang gumagalaw ako sa pagitan ng kalan at lababo. At sa kagamit ang signature niyang maliit na ngiti na minsan ay pinapatigil ang lahat sa loob ko. Sinabi niya, Vivian, kailangan nating mag-usap. Sa tingin ko, nakita ko na ang babae ng buhay ko. Kung narinig ko ito 10 taon na ang nakalipas, baka nabaliw ako. Pero sa oras na iyon, nabasa ko na ang lahat ng MY Angel at I've been waiting for our night na text. Alam ko na ang pangalan ng babaeng iyon ng buhay niya. Alam ko kung saan siya nakatira, ilang utang ang mayroon, at anong gamot ang iniinom ng nanay niya habang siya ay nanliligaw. Kaya tahimik kong inilagay ang kutsilyo, pinunasan ang kamay sa tuwalya, at humarap sa kanya. Matagal siyang nagsalita, ipinaliliwanag kung paano iba si Kiana, na simple, malambot, walang pretensyon, na hindi niya kailangan ang pera, na hindi siya kasama para doon, na sa piling niya ay muling nabubuhay, bata, at kailangan. Sinabi niyang naiintindihan niya, masakit ito para sa iyo, hindi ka aya-aya, pero hindi pwedeng magsinungaling sa sarili at mabuhay ng walang pag-ibig, na may karapatan din siya sa kaligayahan. Pinakinggan ko siya, at sa isang sandali, sa unang pagkakataon matagal na panahon, tiningnan ko siya ng totoo, hindi bilang pamilyar na background ng reklamo. Sa harap ko ay isang 68 taong gulang na lalaki na may uban sa sentido. Tiyan na hindi na maitago ng GYM. Walang katapusang reklamo tungkol sa presyon o likod. Isang lalaking taos-pusong naniniwala na ang babaeng 20 taon mas bata ay umibig sa kanya bilang tao at hindi sa pitaka niya. At doon, hindi ako nalungkot, kundi may kakaibang, napakalinaw na pakiramdam. Hindi niya kilala ang kasama niya sa loob ng 35 taon. Hindi niya tinanong kung paano ako nakapagkaroon ng sariling kondo at kotse sa edad na 33. Hindi niya naitanong kung saan ko nakuha ang connections. Bakit madali sa akin ang mga dokumento? Bakit madali ang usapan sa abogado at bangko? Sa ilang kadahilanan, lubos siyang naniniwala na pag nagbitiw ako sa trabaho, lubos na akong dependent sa kanya. At tiyak, hindi niya kailanman talagang binasa ang pinipirmahan niya.
Sa lahat ng taon na iyon, basta pirma lang siya sa anumang papel na inilagay ko sa harap niya. Ikaw ang accountant ko. Alam mo na ang pinakamabuti. Ipinagmamalaki niyang lubos niyang pinagkakatiwalaan ang asawa at hindi niya inakalang magkano ang halaga ng tiwalang iyon. Namatay ang tatay ko 15 taon na ang nakalipas. Matagumpay na negosyante siya sa real estate noong panahon na itinuring itong kakaiba ng marami. May mga warehouse at lumang building sa South Side. Mga lote na hindi pa tapos. Noon, hindi pa ganoon kamahal. Pero sa paglipas ng panahon, naging ginto ang mga lugar na iyon. Iniwan niya lahat sa akin, ang nag-iisa niyang anak na babae. Lupa, gusali, shares sa kumpanya, investments. Kahit bago ang kasal, iginiit ng tatay ko na magsign kami ni Marco ng prenuptial agreement. Mahinahon, walang eskandalo, na parang formality lang. Pero ang kontrata ay mahigpit at maayos na ginawa. Lahat ng pag-aari ko bago ang kasal at lahat ng kikita ko pagkatapos, aking separate property. Pumirma si Marco nang hindi nagbabasa. Wala siyang interes. Nakikita niya lang ang damit, ang party, at ang magandang buhay sa hinaharap. Hindi siya nag-alala sa legal details. Sa lahat ng taon na iyon, habang naniniwala siyang kami ay nabubuhay lang sa sweldo niya bilang matagumpay na salesman, ako ay humahawak ng ibang figures. Maingat kong pinalago ang iniwan ng tatay ko. Ginawang business centers ang lumang warehouse, ginawang residential complexes ang mga lote. Ininvest ang pera sa stocks, sa maliliit na kumpanya na lumaki sa malalaking negosyo. May sarili akong mga abogado, financial advisors, sariling circle ng connections. Walang pakikilahok si Marco rito at wala ring interes. Ang bahay na tinutuluyan natin, ang cozy corner malapit sa Makati o Quezon City, nasa pangalan ko. Ang kotse na minamaneho niya sa business trips, nasa pangalan ko rin. Halos lahat ng account na pumapasok ang pera, personal ko. Sapat na sa kanya na maniwala na siya ang pangunahing breadwinner. Pinayagan ko siyang isipin iyon. Sinabi ko, bumili tayo, nag-invest tayo, nagdesisyon tayo. Kahit sa totoo lang ako ang nagdedesisyon. Mas simple sa akin na panatilihin ang ilusyon niya, kaysa ipaliwanag na medyo mas komplikado ang mundo kaysa sa pananaw niya. Kaya sa araw na iyon, nang umupo siya sa harap ko sa kusina at buong inspirasyon na ikinuwento ang kanyang dakilang pag-ibig, alam ko na halos lahat ng itinuturing niyang atin ay akin. Akala niya ay dumarating siya para magbigay ng sentensya sa akin. Hindi niya pa alam na siya mismo ang nagbigay ng sentensya sa sarili ng pirmahan niya ang mga papel sa loob ng mga taon nang hindi tumitingin at sinabi sa ibang babae kung gaano kabilis niya ako alisin. Tumayo ako sa tabi ng kalan habang pinapakinggan ang mga talumpati niya tungkol sa pag-ibig at kalayaan. At alam ko ng malinaw na sa pagkakataong ito, hindi ako ang magiging tahimik na biktima, kundi ako ang magiging may-ari ng sitwasyon. At sa gabing iyon, nang tuluyang tumahimik siya at naghintay ng luha at drama, handa na ang bawat salita sa isip ko na sasabihin ko susunod, sa kanya, kay Alicia Cruz, at sa lahat na sigurado na ako ang mahinangling. Pinakinggan ko ang lahat ng talumpati niya tungkol sa karapatan sa kaligayahan, tunay na pag-ibig, at babae ng pangarap niya. Tumango ako na parang naiintindihan ko lahat. Inilagay ang tuwalya sa hapag, at lumipat sa susunod na hakbang ng plano ko. Ang mismong binanggit ko sa simula ng kwento. Lumapit ako sa pintuan ng kusina at malakas na tinawag, Alicia, pwedeng pumasok ka saglit. Si Alicia Cruz, ang aking sekretarya at abogado, ay nasa bahay noon. Nag-ayos kami ng mga papeles tungkol sa isa sa mga property. Pumasok siya sa kusina na may folder sa kamay. Kalmado tulad ng dati. Tiningnan ko siya ng kasing even ng pagdingin ko sa asawa ko at sinabi, Alicia, i-block na natin ang lahat ng joint accounts. Suspindihin ang bayad sa pribadong insurance ni Nanay Beatrice at palitan ang lahat ng internet banking passwords ngayon din. Tumango si Alicia ng bahagya, walang tanong, at lumabas sa sala. Nagdadial na sa cellphone. Ang mukha ni Marco sa sandaling iyon ay hindi mabibili. Anong accounts? Ang kanyang naisambit pagkatapos ng ilang segundo. Ano ba ang ginagawa mo? Tumingin siya mula sa akin patungo sa direksyon na pinuntahan ni Alicia. Na parang sinusubukang malaman kung biro ba ito o hindi. Eksakto kung ano ang karapatan kong gawin sa aking pera at ari-arian. Sumagot ako ng kasing kalma. Hintayin mo. Tumayo siya mula sa hapag. Nanginginig ang boses. Ano ang ibig mong sabihin sa akin? Vivian, wag mo akong patawanin. Sama-sama nating itinayo lahat. Ang bahay atin. Ang accounts atin. Ang kotse akin. Trabaho ko buong buhay ko. Ngumiti ako ng bahagya. Trabaho ka. Totoo iyon. At matatanggap mo ang kinita mo. Huwag kang mag-alala. Pero ngayon,
Isa-isa muna natin. Tinawag ko ulit si Alicia. Hiniling na dalhin ang folder na tinitingnan namin kanina. Umupo ka, sabi ko. Magkakaroon tayo ng maliit na leksyon. Umupo si Marco ulit, pero hindi na kasing tiwala. Nanginginig ang kamay niya. Inilatag ni Alicia ang mga dokumento sa hapag. Narito ang title deed ng bahay na tinutuluyan natin. Itinuro ko ng kalmado ang unang pahina. Tingnan mo ang pangalan. Sumandal siya, binasa. Pangalan mo lang, ang kanyang bulong. Eksakto. Akin ng bahay. Kinuha ko ang isa pang dokumento. Ang kotse na minamaneho mo rin nasa pangalan ko. Susunod, tambak ng papels, accounts, investments, shares, at kumpanya. Narito, patuloy ko, ang joint savings natin. Pero legal na, akin ito. Paulit-ulit mo itong pinirmahan. Hinawakan ni Marco ang mga papeles na parang lumulunod na hinahatak ang dayami. Naglalaro ang mata niya sa mga linya, bumubulong. Hindi pwede. Ginawa natin lahat ng sama-sama. Pinagkatiwalaan kita. At pinirmahan mo ang ibinigay ko sa iyo sa loob ng 35 taon nang hindi binabasa. Naalala mo, pinagkakatiwalaan kita. Ikaw ang accountant ko. Naputol ang hininga niya na natakot akong mahimatay siya sa kusina. Hindi mo pwede ito. Illegal ito. Nagtiis ako buong buhay. Atin ng pera. Illegal. Tumango ako kay Alicia. Alicia, pwedeng ipaliwanag mo kay Marco kung gaano ito legal. Si Alicia, nang hindi itinaas ang boses, ay ipinaliwanag ng pantay-pantay. May prenuptial agreement tungkol sa separate property. Lahat ng assets ay nakarehistro sa pangalan niya ng bukas. Kusang pumirma siya sa mga dokumento. May full transparency. Kung susubukan niyang i-contest, may sapat na ebidensya para labanan ang anumang pagsubok. Kaya mula sa legal standpoint, perpekto ang lahat. Naghagis si Marco na masamang tingin kay Alicia, tapos tumingin ulit sa akin. Nawala ka na sa sarili mo, ang bulong niya. Hindi mo ako pwede iwan ng wala. Una, kalmado akong uminom ng tubig. Hindi kita iniiwan ng wala. Matatanggap mo eksakto kung ano ang personal mong kinita at inambag sa bahay sa loob ng mga taong iyon hanggang sentimos. Gumalaw siya, gustong sumagot, pero itinaas ko ang kamay. Pangalawa, kung gusto mong umalis para sa babae ng buhay mo, matanda ka na. Malaya ang pinto. Pero alis ka hindi sa inaakala mong atin, kundi sa legal na sa iyo. At iyon, maniwala ka, ay hindi ang sinabi mo kay Kiana. Nakita ko ang pag-urong ng mukha niya. Paano mo nalaman ang pangalan niya? Marco, ako ay huminga ng bahagya. Talaga bang iniisip mo na tanga ako? Tumahimik siya. Sandali kaming nanahimik. Tanging ang hilik ni Nanay Beatriz sa kabilang dingding at ang taktak ng oasan sa peder. Sa isang punto, sumabog siya sa banta. Nangako na magdadala ng lahat ng abogado. Magsuwes para sa kalahati, hindi ako bibigyan ng kapayapaan. Pinakinggan ko siyang naglalaway at naisip lang ang isang bagay. Kung gaano pa rin siya, hindi nakakaunawa sa posisyon niya. Nang humupa ang unang alon ng kanyang histerya, bahagya kong binago ang tono. Alam mo, baka talagang medyo malayo ako sa ginawa ko kanina. Sabi ko ng mas pantay. Masyadong bigla para sa iyo siguro. Ganito na lang. Mabuhay ka muna ng hiwalay sandali. At sa ilang araw ay pag-usapan natin ng kalmado ng walang sigawan. Bahagyang lumiwanag ang mata niya sa sandaling iyon. Kaya handa ka pa ring makipag-ayos. Handa akong makinig, sagot ko ng malabo. Kailangan ko rin ng oras para pag-isipan lahat. Hinawakan niya ang dayami tulad ng dati. CJ, bulong niya. Magho-hotel muna ako. Kailangan nating magpalamig. Siyempre, tumango ako. Sa hotel. Pareho kaming alam na walang hotel. Ilang oras pagkatapos, nagpadala ang private investigator na matagal ko nang nakatrabaho ng unang report. Si Marco, may maleta at may mukha ng inis, nakatayo sa entrance ng isang building sa labas ng lungsod. Eksakto kung saan nakatira si Kiana kasama ang mga anak. Pumasok siya sa building, umakyat, nag-doorbell. Tapos dumating ang mga litrato mula sa loob ng apartment, kung saan magkayakap sila. Kung saan tinitingnan siya ni Kiana nang may karaniwang adoring smile. Doon, ayon sa investigator, ikinuwento niya ng detalyado kung gaano kabaliw ang asawa niya. Kung paano niya na-block ang lahat ng pera nila. Kung paano siya kumikilos ng hindi makatwiran. Mainit na nangako na malulutas lahat, na may karapatan siya, na hindi siya susuko ng ganun lang, at malapit na, mabubuhay sila ng komportable sa kalahati ng yaman niya. Kawawang Kiana. Akala niya nanalo siya ng jackpot. Matatag na lalaki mula sa lungsod, magandang edad na may bahay, pera, na may hindi patas na asawa na alisin na niya. At sa totoo lang,
Nakuha niya ang 68 taong gulang na lalaki na walang access sa accounts, may sakit na nanay sa likod, at tambak ng ilusyon tungkol sa karapatan niya. Mabilis na nagka-crack ang romance. Nang mawala ang pera, unti-unting gumuho ang lahat. Sinubukan ni Marco na magbayad gamit ang card sa tindahan. Declined. Bawal ang transaksyon. Sinubukan mag-withdraw sa ATM. Impossible. Tinawagan niya ang bangko, nagdemanda ng sagot, nag-away, pero nasa kontrol na ang joint accounts. Ang akin ay protektado tulad ng kuta. Tinawagan niya si Alicia ng maraming beses. Sinubukang pilitin. Wala kayong karapatan. Dadalhin kita sa korte. Si Alicia ay magalang pero sobrang lamig na ipinaliwanag ang parehong bagay. Lahat ng aksyon ay sa utos ng may-ari ng account. Legal, walang violation. Kung gusto niyang i-contest, mag-apply ng opisyal. Sasagutin namin sa tamang paraan. Samantala, nagsimulang ipakita ni Kiana ang tunay na mukha. Una, mga hindi nasisiyahang text. Kailangan kong bayaran ang utang. Lumalaki ang mga anak. Mahal na ang pagkain. Tapos, direktang reklamo. Nangako ka na may pera ka. Hindi ko kaya mag-isa. Kailan mo ayusin ang asawa mo? Habang bumababa ang pera niya, bumababa rin ang romance. At ako, nakakapagtataka, pero halos normal ang buhay ko noon. Inaalagaan ko pa rin si Nanay Beatriz, na syempre nagulat na binlock ng baliw na Vivian ang mahal niyang insurance. Pero hindi man lang naisip na kampihan ako. Nagluluto pa rin ako, naglilinis, nagpapatuloy sa aking mga gawain. Tanging sa gabi, kapag tahimik na ang bahay, umuupo ako sa desk sa study at inilalatag ang mga dokumento. Naghira ko ng pinakamahusay na family law attorneys na makikita. Nagsimula kaming mag-ipon ng ebidensya ng infidelity, printouts ng usapan, detective reports, litrato mula sa hotel at restaurant, bank statements na malinaw na makikita kung aling card ang nagbayad para sa regalo, hotel, restaurant. Lahat ay binayaran mula sa mismong card na pinamahalaan ko. Formal, lumabas na matagal nang ginagastos ni Marco ang pera ko sa kabit niya. Hinila namin ang lahat ng dokumento sa 35 taong pagsasama. Ang prenuptial agreement ay valid, malinis, at malinaw. Ang pagigigit noon ng tatay ko ay naging tunay na kaligtasan. Naghanda ang financial advisors ng consolidated report sa ari-arian ko. Sa totoo lang, kahit ako, na alam kung gaano karaming property at investment ang mayroon ako, ay namangha sa kabuuang figure. Ang mga warehouse at lote na iniwan ng tatay ko para sa growth ay matagal nang naging golden assets. Ang mga investments ko sa mga taong iyon ay pinarami ng maraming beses. Hindi lang ako comfortable na babae. Ako ay isang mayamang babae. At si Marco ay isang mahirap na lalaki. Hindi pa niya lubos na naiintindihan iyon. Hiwalay, hiniling ko sa detective na i-check si Kiana. Lumalabas na ang kanyang simplicity at modesty ay mahal sa bangko. Consumer loans na may mataas na interest, payday loans, overdue utility bills. Ang mga regalo na binili ni Marco, madalas niyang ibinebenta agad para punan ang butas. Ang pera na ibinibigay niya para sa mga anak ay napupunta sa pagbabayad ng lumang utang. Sinabi sa akin ni Alicia ng diretso isang gabi, Vivian, sapat na ang mayroon tayo para mag-file ng divorce at tapusin ito ng mabilis, matalim, walang drama. Gusto mo bang ihanda ko lahat? Tiningnan ko ang tambak ng papeles, litrato, statements, at bigla kong napagtanto na hindi ko gusto ng mabilis. Hindi lang legal na paghihiwalay ang kailangan ko. Gusto kong talagang maunawaan ni Marco kung ano ang nawala niya. Para makita ni Kiana kung sino talaga ang nasa harap niya kapag wala ng access sa joint money. Para maranasan ni Nanay Beatriz ang realidad ng walang katulong na anyo ng manugang kahit ilang buwan. Hindi, Alicia, sabi ko noon, huwag muna tayong magmadali. Nagtaas siya ng kilay sa gulat. Sigurado ka? Sigurado na sigurado, sagot ko. Hayaan natin silang mabuhay sandali sa mundong wala ako, at saka natin lagyan ng tuldok. Isinara ko ang folder, tumayo mula sa mesa, naglakad sa kwarto, at bigla kong naramdaman ng malinaw na nagsisimula na ang laro, at ako ang may hawak ng galaw. Lumipas ang mga linggo, at habang lumilipas, lalong naging kawili-wili ang panonood sa pagbagsak ng maingat na itinayong bahay ng barahan ni Marco. Sinubukan niyang bumalik. Siyempre sinubukan niya. Ilang beses siyang dumating sa pintuan na may bulaklak. Mura pero maingat na pinili, na may guilty little smile. Vivian, narealize ko na lahat. Sa bawat pagkakataon, nagsisimula siya sa bagong bersyon ng parehong speech. Tanga ako. Si Kiana ay pagkakamali. Ikaw lang ang para sa akin, ang tunay. Kalmado kong tinanggap ang bulaklak, inilagay sa vase, naghain ng kape. Umupo kami sa kusina na parang matagal na.
Nag-uusap hindi bilang mag-asawa, kundi bilang dating kakilala na may pag-uusapan. Nanumpa siyang titigilan ang lahat, na walang halaga ang kwentong iyon. Na nadulas siya pero nahuli ang sarili. Nangako na mabubuhay pa rin tayo para sa sarili, na maayos pa lahat. Makinig akong mabuti. Minsan nagtanong ng paglilinaw. Tumango sa tamang lugar. Umalis siya pagkatapos ng usapan na may tiwala na halos napapayag niya ako. Na medyo pa lang, at susuko na ako. Isang bagay lang ang hindi niya alam. Bawat bisita, bawat matamis na talumpati ay na-record ng mga kamera na inilagay ko sa paligid ng bahay ng maaga. Tahimik, hindi halata, may magandang tunog. Lahat ng titigilan ko lahat. Ikaw lang ang akin. At ang mga susunod na tawag kay Kiana na nagrereklamo tungkol sa asawa ay naging maayos na files sa hiwalay na folder. Kasabay nito, lumala ang kalagayan ni Nanay Beatriz. Nang walang mahal na insurance at pribadong klinika, napunta siya sa ordinaryong sistema. District clinic, pila, doktor na 5 minuto lang bawat pasyente. Walang caregivers na pumupunta sa bahay. Wala nang pambayad. Ang mga imported na gamot na pinagmamalaki niya noon, ako lang ang may pinakamabuti, ay pinalitan ng ordinaryong generics mula sa botika. Galit na galit siya, sumisigaw na sinira ko ang buhay niya, na walang utang na loob ako, na hindi ganun tratuhin ang ina. Gayunpaman, kahit sa pinakamasamang panaginip niya, hindi niya kayang kampihan ako. Ako pa rin ang may sala. Pero isang araw, nagsimulang lumipat ang galit niya sa ibang direksyon. Nasaan ang anak ko? Ang kanyang sigaw sa telepono nang makontak niya si Marco. Bakit kailangan kong maghintay ng ticket kung may pinakamabuting treatment ako sa buhay? Bakit nakaupo ako rito mag-isa habang siya ay nag-e-enjoy sa kung saan? Naghero si Marco at sinubukang alagaan siya mismo sa loob ng ilang gabi. Papuntahin mo siya. Maramdaman niya, naisip ko. Tapos dumating siya sa loob ng 3 gabi. Gumising para sa kanya, tinulungan sa banyo, sinukat ang presyon, pinakinggan ang walang katapusang daing at reklamo. 3 gabi lang siya tumagal. Sa ika-4 na araw, mukha siyang tumanda ng 0 taon. Hindi ko maintindihan. Paano mo kinaya ito sa loob ng maraming taon? Ang kanyang buntong hininga habang lumulubog sa upuan sa kusina. Nagkibit balikat lang ako. Nasanay na. Samantala, ang fairy tale kay Kiana ay tuluyang sumabog. Nagpadala ang detective ng reports na may maikling komento. Malakas na away ngayon. Sumigaw siya na hindi siya sumali sa kanya para magdala ng lahat mag-isa. Tinawag siyang useless old man. Sa ibang pagkakataon, sinisi niya ito na mercenary din tulad ng iba, na kailangan lang niya ang kalahati ng yaman. Tumawa ito at sinabing wala naman siyang sarili. Ang kanilang dakilang pag-ibig na walang fuel na pinansyal ay tumagal ng wala pang 2 buwan. Binasa ko ang mga linyang iyon at napansin kong parang nanonood ako ng murang soap opera. Isang bagay lang ang iba. Sa pagkakataong ito, ako ang scriptwriter. Sa gitna ng sirkong ito, nagsimulang magbago ang sarili kong buhay. Sinabi sa akin ni Alicia isang gabi, Vivian, lagi ka na lang sa dokumento o kasama si Nanay Beatriz. Kailangan mong lumabas sa mundo kahit paminsan-minsan. Hindi ka lang asawa ng iba at nurse ng iba. Una, binrush off ko, pero nanatili ang iniisip. Hindi ko na maalala kung kailan ako gumawa ng para sa sarili. Hindi para sa bahay, hindi para sa asawa, hindi para sa biyenan, kundi talagang para sa akin. Isang araw, pumunta ako sa salon. Basta pumili ako at nag-appointment. Nagpagupit. Maayos, modern, pinaganda ang uban sa halip na itago. Nagpatina ng pilikmata, nagpamanikir, tapos pumunta sa tindahan ng damit at bumili ng ilang bagay na talagang nagustuhan ko. Hindi lang comfortable para sa bahay. Una, kakaiba. Tiningnan ko ang salamin at isang well-groomed na babae ang nakita ko. At hindi ko matanggap na ako iyon. Ang parehong Vivian na nagdaang taon ay nakastretch na sweater at lumang duster. Si Alicia, nang makita ko kinabukasan, ngumiti lang. Ngayon mukha ka ng tunay na ikaw. Sa paghimok niya, sumali ako sa isang private club para sa mga female entrepreneurs. Iyon ay natatanging discovery. Sa isang mesa ay mga babaeng katulad ko ang edad o mas matanda na namamahala ng kumpanya. Naglalakbay sa buong mundo, nagpapatupad ng projects, pumupunta sa conferences, hindi lang sa probinsya para gumawa ng jam. Isa sa kanila, sabihin na nating Sarah, 72 taong gulang, bagong balik mula sa Europe trip. Ipinakita niya ang mga litrato sa cellphone. Paris, Rome, Barcelona, makikipot na kalye, magagandang plaza, cave, dagat. Hindi nagtatapos ang buhay sa 60 girls. Tumawa siya. Minsan, doon lang talaga nagsisimula kung papayagan mo ang sarili mong mabuhay.
Ang linyang iyon ay tumunog sa isip ko. Pauwi ako mula sa meeting na iyon na iniisip. Sa loob ng 30 taon, hindi ako nabuhay. Nag-survive lang ako. Ako ang ideal na asawa, ang convenient na manugang, tahimik na anino sa sarili kong kondo. At para saan? Para sa 68, subukan akong ipalit sa mas bata, mas simple na bersyon. Habang iniisip ko, lalong lumilinaw. Ang pagdidiborsyo lang ay hindi sapat. Wala na akong pakialam kung ano ang sasabihin ni Marco. Kung magsisisi ba si Nanay Beatriz. Kung maunawaan ba ni Kiana ang katangahan na pinasukan niya. Isang bagay lang ang gusto ko. Ilagay ang lahat sa tamang lugar. Ipamukha sa lahat na tumingin sa akin ng pababa sa loob ng maraming taon kung sino talaga ako. Hindi si Vivian na nakaupo sa bahay kasama si Mama, kundi ang may-ari ng kumpanya, ang tagapagpatuloy ng negosyo ng tatay ko. Isang taong tahimik na nagtayo ng empire sa anino. At sa isang sandali, nagkaisa ang ideya. Naghanap ako ng magaling na publicist, ipinaliwanag na gusto kong magdaos ng charity gala. Isang dinner para sa benepisyo ng isang nursing home sa lungsod, magandang event, malaking ballroom sa mamahaling hotel, sikat na tao, journalists, charity society columns. Kaya ito, sabi ng publicist ng may tiwala. May pangalan ka, resources, connections, top level lahat. Nag-book kami ng pinakamagandang banquet hall sa Makati o Manila. Naglista ng guest list, entrepreneurs, politicians, artists, philanthropists, press. Hiwalay na nakalista sina Marco Reyes, asawa, at Nanay Beatriz Reyes, ina ng asawa. Ako mismo ang pumirma sa invitations para sa kanila. Nang matanggap ni Marco ang sobre, una ay hindi siya naniwala at pagkatapos, ayon sa balita sa akin, halos mamulaklak. Sa isip niya, ganito, nag-organisa ang asawa ng social evening. Inimbitahan siya para katabi niya. Ibig sabihin gusto niyang ibalik ang status ng mag-asawa. Dahil opisyal pa ring asawa niya, bakit hindi? Si Nanay Beatriz nang marinig ang malaking charity evening ay nabighani. Tingnan mo, sabi niya sa anak, magiging matino pa si Vivian. Hahabol pa rin siya sa iyo. Inilalabas ka sa lipunan. Hindi pa tapos para sa iyo. Pareho silang hindi naghinala na ang gabing iyon ay magiging hindi konfirmasyon ng kahalagahan nila, kundi ibang bagay. Habang pinagpaplano nila kung ano ang isusuot at kung paano magpapakita ng marangal, isang bagay lang ang iniisip ko. Ngayong gabi, tatanggalin ko ang maskara ng tahimik, invisible na asawa, at makikita ng buong bulwagan kung sino talaga si Vivian Santos Reyes. Naalala ko ng detalyado ang araw ng charity gala. Umaga, pumunta ako sa pinakamagandang salon. Ang uban ko ay gupit at estilo na ang pilak ay hindi senyales ng pagod, kundi parte ng imahe. Maayos, stylish na babae na hindi nagpapanggap na mas bata, pero kalmadong tinatanggap ang edad. Light makiup, pinaganda ang mata, tinanggal ang bakas ng mga gabing walang tulog. Tapos sinuot ko ang damit na pinili namin ni Alicia sa loob ng ilang araw. Simple ang style, pero perpekto ang fit. Magandang tela, ideal na hiwa. Sa lig, alahas ng nanay ko na halos hindi ko inilalabas. Sa paa, heels na matagal ko nang nakalimutan. Nang tingnan ko ang sarili sa salamin bago umalis, sandali akong natigilan. Sa harap ko ay hindi pagod na may bahay, hindi downtrodden na manugang, kundi ang mismong Vivian noon. Pero may karanasan, may mga taong nabuhay sa mukha, pero buhay. Pagdating ng gabi, puno na ang ballroom ng hotel. Naglalakad ang mga waiters, mahinang tugtog ng musika, nag-uusap ang mga bisita, nagpapalitan ng business cards, sikat na pangalan, seryosong tao, journalists na may kamera, photographers, lahat ayon sa pangako ng publicist. Dumating si Marco bago ako. Nakita ko siya mula sa malayo. Murang sweet, na akala niya ay dressy. Lalong kakaiba laban sa perpektong fit na mamahaling jacket ng ibang lalaki. Halatang kinakabahan siya, sinubukang magsimula ng usapan, naglalagay ng ilang salita, pero halata. Hindi niya maintindihan kung anong bilog ang napasukan niya. Sa tabi niya sa wheelchair, nakaupo si Nanay Beatriz. Ang wheelchair, syempre, para sa imahe. Sa bahay, maayos naman siyang maglakad gamit ang baston. Pero dito ay gusto niyang magmukhang lalong nagdurusa. Suot ang pinakamagandang damit niya. Ayos ng buhok, alahas. Lagi siyang mahilig magpa-impress. Nang pumasok ako sa hall, tumingin ang mga tao. Naramdaman ko ang tingin, bulungan, bahagyang ingay. May nakakilala sa akin mula sa business meetings. May unang beses makakita, pero lahat interesado. Ako ang organizer ng gabi, at ang pangunahing benepaktora. Tumingin sa akin si Marco, at nakita ko ang tunay na gulat sa mukha niya. Parang hindi niya agad na-realize na ako iyon. Dumating siya patungo sa akin.
Sinubukang hawakan ang braso ko na parang mag-asawa pa rin kami sa lipunan. Vivian, ang ganda mo, bulong niya. Sinubukang bigyan ng confidence ang boses. Halika, ipapakilala kita sa... Mahinahon kong inalis ang braso. Marco, hintay muna. Kailangan kong batiin ang mga bisita. At nang hindi siya binigyan ng pagkakataon na makapag-isip, tumalikod ako at nagpatuloy sa pagbati at yakap sa mga talagang gusto kong makasama. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng bulwagan na parang biglang napagtanto na kinuha ang papel niya. Pero walang nagsabi na matagal nang nagpapatuloy ang dula nang wala siya. Dumaan ang hapunan ng kalmado. Musika, toast, usapan sa mesa. Sinubukan ni Marco na sumali sa usapan. Pero sa tabi niya ay mga taong para sa kanila. Ang salitang project, deal, portfolio ay ibang sukat kaysa sa kanya. Ilang beses siyang naglagay ng kwento tungkol sa hirap ng trabaho niya. Pero kakaunti ang interesado. At dumating ang sandali kung bakit ginawa ang lahat. Isang matandang lalaki ang lumabas sa stage. Dating kaibigan ng tatay ko. Dating business partner. Nagkasalamat siya sa lahat na dumating. Nagsabi ng ilang salita tungkol sa layunin ng gabi. Fundraising para sa nursing home ng lungsod. At ngumiti at sinabi. Pero ang pangunahing dahilan kung bakit tayo nandito ngayon ay ang babaeng ito. Kung kanino naging posible ang gabing ito. Isang babaeng sadyang nanatili sa anino sa loob ng maraming taon. Kahit siya ang nagtayo ng malaking negosyo at nag-invest ng malaking halaga sa pagunlad ng lungsod. Mas pinili niyang manatiling simple na Vivian nang walang malakas na titulo. Pero ngayon ay nagdesisyon siyang lumabas sa anino at kunin ang lugar niya. Tumigil siya, tiningnan ang buong bulwagan, at nagpatuloy. Mangyaring batiin si Vivian Santos Reyes, may-ari at C ng Reyes Development Group, isa sa pinakaimpluwensyang at mayayamang babae sa ating lungsod. Tulad ng alon ang palakpakan sa bulwagan. Tumayo ako mula sa mesa at naglakad patungo sa stage. Hindi ako tumingin kay Marco, pero naramdaman ko ang tingin niya sa balat ko. Siguro sa sandaling iyon ay narinig niya ang apelyido ko, hindi bilang Emares Reyes, kundi bilang independent na Reyes. Kinuha ko ang mikropono, nagpasalamat sa palakpakan, sa mainit na salita. Nagkwento tungkol sa tatay ko, kung paano siya nagsimula halos mula sa wala sa Southside, kung paano siya naniniwala na lalago ang lungsod, kung paano niya binili ang mga white house at lupa sa labas na walang may gusto noon, kung paano niya ako tinuruan na magbilang ng pera at hindi kalimutan ang tao. Tapos ikinuwento ko kung paano ko kinuha ang lahat pagkatapos ng kamatayan niya. Tungkol sa mga projects, residential complexes, business centers, renovation ng historic buildings, investments sa bagong direksyon. Sa malaking screen sa likod ko, nagbabago ang mga litrato. Mga gusali, blocks, opisina, properties na pinamahalaan ng kumpanya ko. Narinig ko ang bulungan sa bulwagan. Nakikilala ang mga gusali kung saan may nagtatrabaho o nanirahan. Namangha sa sukat, nagsalita ako ng kalmado ng walang pagmamayabang, na parang nagpapaliwanag sa kaibigan kung ano ang ginawa ko sa loob ng mga taon. Tungkol sa paglikha ng trabaho, pag-invest sa pagpapaganda ng lungsod, suporta sa social projects, tungkol sa responsibilidad ng negosyo sa mga naninirahan dito. At saka ako tumigil at sinabi ng hiwalay. Gusto kong magsalita tungkol sa charitable goal natin ngayon. Ang mga matatanda ay madalas napapabayaan. Busi ang pamilya. Malayo ang mga anak. Bumababa ang kalusugan. Parang nawawala sila sa buhay. Alam ko nang mabuti kung ano ang pakiramdam kapag tumanda ang isang tao at naging burden. Sandali kong inilipat ang tingin kay Nanay Beatriz. Nakabuka ang bibig niya, hindi kumukurap. Kaya ngayon, patuloy ko, hindi lang ako gusto magtaas ng pondo. Gusto kong magsimula ako mismo. Binanggit ko ang halaga, 25 milyong piso, equivalent sa $500,000. Sandaling katahimikan sa bulwagan. Tapos sumabog ang palakpakan. 25 milyong piso. Higit pa yon sa kinita ni Marco sa huling 5 taon ng sama-sama. Pero hindi ko sinabi para sa kanya. Sinabi ko para sa sarili ko. Para sa Vivian na nagdaang 35 taon ay naglalakad sa bahay na may duster at tinawag na walang silbi. Nang matapos ang speech, isa-isa lumapit ang mga tao sa akin. May nagpasalamat sa tulong sa nursing home. May nag-alok ng joint projects. May humingi ng interview. Nag-usap ako, tumawa, nagpalitan ng business cards. Ilang beses sinubukan ni Marco na makalapit sa akin. Pero sa bawat pagkakataon ay mahinahong natulak ng susunod na kausap. Sa bilog na iyon, wala siya. Isang matandang lalaki lang sa murang suit. Nakaupo si Nanay Beatriz sa gilid. Madilim ang mukha. Nakapamewang labi. Alam ko na sa isip niya ngayon. Gumuho ang pananaw niya sa mundo. Ang kanyang katulong, ang kanyang kabiguan, na wala raw kayang gawin kundi mag-alaga sa matandang babae,
Bigla na naging babaeng nagdonate ng millions at namamahala ng projects na hindi nila narinig ng anak niya. Sa pagtatapos ng gabi, nagsimulang umalis ang mga tao. Pagod pero kalmado, handa na akong umalis ng literal na humarang sa daan ko si Marco. Kailangan nating mag-usap, sabi niya ng paos. Tiningnan ko siya. Sa harap ko ay pareho pa ring lalaki na kasama ko sa loob ng 35 taon. Pero sa unang pagkakataon sa lahat ng panahon, mukha siyang maliit. Hindi pisikal, sa esensya. Siyempre, sagot ko. Bukas ng alas negatibo, 1:00 ng umaga sa opisina ko. I-send ni Alicia ang address. Kumurap siya. Sa opisina. Marco. Ngumiti ako ng bahagya. Sa opisina ko. Tumalikod ako at naglakad patungo sa labasan. Naramdaman ang bewildered na tingin niya sa likod ko. Sa unang pagkakataon sa 35 taon, ako ang nagtakda ng terms. Sa unang pagkakataon sa 35 taon, ako ang nagtakda ng oras at lugar ng meeting. Kinabukasan, dumating ako sa opisina ng mas maaga kaysa dati. Gusto kong nasa lugar ang lahat kapag pumasok siya. Ang opisina namin ay sumasakop sa buong palapag sa isang skyscraper sa Makati. Salamin, view ng skyline ng Maynila mula sa taas. Strict reception area. Ito ang mundo na hindi alam ni Marco na umiiral habang sinasabi niya sa ibang babae kung paano nakaupo ang kawawang asawa niya sa bahay kasama si mama. Alas negatibo 1:00. Sumilip si Alicia sa opisina ko. Nandito na siya. Hayaan mo munang maghintay ng ilang minuto. Sagot ko nang hindi itinataas ang ulo mula sa papeles. Hayaan niyang maramdaman kung ano ang pakiramdam na umupo at maghintay habang may ibang tao ang nagdedesisyon kung kailan ang turn niya. Ilang minuto pagkatapos, bumukas ang pinto. Pinapasok ni Alicia si Marco sa opisina at tahimik na lumabas. Tumigil siya sa pintuan. Naglalakad ang tingin. Malaking espasyo, panoramic windows, painting sa dingding, shelves na may dokumento, malaking desk. Ito ay hindi ang pamilyar niyang mundo ng business trips at murang hotel. Hindi ako tumalon para salubungin siya. Tinapos ko lang ang sinusulat, saka itinaas ang tingin. Magandang umaga, Marco, sabi ko ng kalmado. Umupo ka. Lumubog siya sa upuan sa harap. Halatang hindi komportable. Vivian, kailangan ba talagang ganito? Nagsimula siya nang may reklamo. Mga matanda tayo. Kaya natin itong gawin ng maayos. Iyon nga ang gagawin natin ngayon, putol ko. Nang maayos. Tumango ako kay Alicia. Pumasok siya, inilagay ang makapal na folder at sobre sa harap niya. Tapos lumabas ulit, iniwan kaming dalawa. Buksan mo, sabi ko. Kinuha niya ang folder, maingat na binuksan. Una, tambak ng dokumento, handa ng divorce papers. Sa likod, detalyadong listahan ng ari-arian natin. Bahay, kotse, accounts, shares, properties. Sa harap ng bawat item, malinaw, owner, Vivian Santos Reyes. Nag-flip si Marco sa mga pahina, namumula ang pisngi. Ano ito? Ang kanyang pisil. Ito ang tunay na itsura ng pananalapi natin sa loob ng mga taon, sagot ko. At ngayon, susunod ay mga litrato. Siya at si Kiana sa restaurant, sa hotel, sa harap ng mga sign, printouts ng usapan, bank statements na makikita kung aling card ang nagbayad para sa regalo, restaurant, hotel rooms. Natigilan si Marco, hinawakan ang mga papel. Sinundan mo ako, bulong niya. Nag-ipon ako ng fax, pagwawasto ko. Fax tungkol sa kung paano mo ginastos ang pera ko sa kabit mo. Gustong sumagot, pero itinuro ko ang sobre. Sa pinaka-interesante, binuksan niya ang sobre. Sa loob ay check at maikling printout. Ano ito? Ito ang halagang kinita mo at inambag sa bahay sa loob ng 35 taon. Sabi ko. Hiniling ko sa accountants na kalkulahin lahat. Opisyal na sweldo mo. Aktual na ambag sa family budget. Walang bonus na ginastos mo sa biyahe. Walang cash na ginastos mo sa entertainment. Tanging ang talagang napunta sa atin. Tinitigan niya ang figure. Para sa ordinaryong tao, disenteng halaga, pero kumpara sa akin, maliit. Sa iyo ito, patuloy ko. Hindi ko balak kunin ang talagang kinita mo. Hindi ko kailanman balak. Sumandal ako. Ang iba pa ay akin. Ang bahay na tinirhan mo, ang kotse na minaneho mo, ang investments na hindi mo alam. May prenuptial agreement tayo sa separate property. Pinirmahan mo bago ang kasal, kusang loob ng hindi nagbabasa. Siyempre, pero problema mo na iyon. Nagpamewang labi siya, napuno ng luha ang mata, galit man o kawalan ng pag-asa. Hindi patas, pisil niya. 35 taong pagsasama, Vivian, pamilya tayo. Kasama kita buong buhay ko. Hindi kita binubura, sabi ko ng pantay.
Nilalagyan ko lang ng tuldok kung saan matagal mo ng mental na napagdesisyunan ang lahat para sa sarili mo. Kinuha ko ang isa pang folder sa tabi at inilagay sa harap niya. Narito ang detective report tungkol kay Kiana. Binuksan niya. Utang, loans, overdue rent, at ilang litrato na hindi nakasama siya, kundi sa ibang lalaki, mas bata at mas mayaman. Yakap, halik, petsa. Eksaktong araw na sigurado si Marco na siya lang ang hinihintay nito. Naputol ang hininga niya. Hindi totoo iyan. Fax ito, sabi ko ng matigas. Katulad ng hotel bills mo. Sumandal ako sa upuan. Ngayon makinig ka ng mabuti, Marco. Ito lang ang oras na ipapaliwanag ko lahat. Itinaas niya ang tingin sa akin. Ngayon tipirmahan mo ang divorce papers na ito. Tinapik ko ang unang folder. Kunin mo ang check mo. Alisin mo ang nanay mo sa bahay ko sa loob ng 1 linggo. 7 araw. Nagulat siya. Ano ang ibig mong sabihin alisin si mama? Eksakto kung ano ang tunog, sagot ko. Hindi na responsibilidad ko si Nanay Beatrice. Kung gusto mong mabuhay siya ng maganda, na may mahal na insurance at caregivers, ikaw ang magbayad. Ang bahay na tinutuluyan niya ngayon ay akin. Wala akong obligasyon na suportahan siya o ikaw. Nagkuyom siya ng kamao. Itatapon mo siya sa kalye, isang matandang babae. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, para sa iyo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, putol ko, sa akin sa loob ng 30 taon. Napakabait ko pa nga. Nagbibigay ako ng oras at pera. Iyon ay higit pa sa sapat. Muli kong sinalubong ang tingin niya. Ilalabas mo siya sa bahay ko. Mag-ayos ng tirahan. Anong kleseng tirahan? Hindi na yon pakialam ko. Tumahimik siya, humihinga ng malalim. At isa pa, dagdag ko, mula ngayon, hindi ka lilitaw sa buhay ko ng walang pahintulot. Walang late night calls, luhang mensahe, pagsisikap na mag-heart to heart. Lahat ng tanong sa pamamagitan lang ng abogado ko. Sinubukan niyang magalit. Vivian, hindi mo pwede gupitin ng ganun. May buhay tayo, mga taon, mga alaala. May mga taon ako, pagwawasto ko ng kalmado. Sa'yo, maganda naman. Business trips, kalayaan, mas batang babae. Asawang nag-aalaga sa bahay na nagdadala ng lahat sa balikat at tahimik. Ngayon, haharapin na ng lahat ang consequences. Isinara niya ang mata, hinaplos ang mukha. Nagkamali ako. Hindi isa, sabi ko. Marami sa loob ng maraming taon. Pero 35 taong pagsasama. May ibig sabihin yon, paulit-ulit niya. Matagal ko siyang tiningnan. Ibig sabihin nito ang 35 taon ng buhay ko. Sabi ko ng mahina. 35 taon na ibinigay ko hanggang huling patak sa asawa. Sa nanay niya, sa bahay na ito. 35 taon habang ginamit mo at itinuring na natural. Sandali akong tumigil at dagdag. At alam mo kung ano ang pinakamasakit. Hindi na nakahanap ka ng Kiana, kundi na matagal mo na akong ipinadala sa scrapyard. Sa usapan mo, sa plano mo, habang pinag-usapan kung paano kayo mag-enjoy kapag tumigil na akong maging convenient na nurse. Tumingin siya sa malayo. Katahimikan sa opisina. Malayo ang humahagulgol ng elevator. At ang ingay ng lungsod sa likod ng salamin. Ayaw kitang ipahiya, Marco, sabi ko sa wakas. Ayaw kitang idaan sa korte. Punitin ang buhay mo. May lahat ako ng tools para doon. Pero hindi ako interesado. Isang bagay lang ang gusto ko. Tapusin ang chapter na ito. Inilapit ko ang ballpen sa kanya. Pirmahan mo. Kunin mo ang pera mo. Kunin mo ang nanay mo. Mabuhay ka kung paano mo gusto. Basta wag na ako. Tiningnan niya ang mga dokumento, ang ballpen, ang check. Takot, galit, kawalan ng pag-asa, at may bahagyang pag-unawa. Huli na, walang silbi, pero pag-unawa ang dumaan sa mata niya. Wala akong choice. Iyon na ba? Tanong niya ng paos. Lagi may choice, sagot ko. Pwede kang hindi pumirma, magsuwe, sayangin ang mga taon. Wala na tayong marami noon pa. Pero pareho ang ending. Nagpamewang labi siya, kinuha ang ballpen. Nanginginig ng husto ang kamay niya na medyo nadumihan ang tinta. Ang pirma niya ay nasa ilalim ng bawat pahina, sa divorce petition, sa agreement na walang claim sa ari-arian ko, sa clause na kunin niya ang sa kanya at wala ng iba. Nang ilagay niya ang huling pirma, nahulog ang ballpen mula sa daliri niya at tumunog ng malakas sa mesa. Itinaas niya ang tingin sa akin, walang laman, na parang lahat ay sinipsip mula sa kanya sa ilang minutong iyon. At sa sandaling iyon, habang tinitingnan ang taong ito na kasama ko sa malaking bahagi ng buhay ko, naramdaman ko ng malinaw na wala na ang dating Vivian. Nanatili ang tunay na ako. At saka nagsimula ang ganap na ibang fese para sa kanya. Para kay Nanay Beatrice, at para sa akin.
Pagkatapos ng meeting na iyon sa opisina, mabilis na gumulong ang lahat. Sa parehong araw, nag-file ang mga abogado ko ng dokumento sa korte. Mabilis ang formalities. Ang prenuptial agreement, reports, proof of adultery, lahat ng pirma ay nandun na. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap si Nanay Beatriz ng official notification. 7 araw para umalis sa bahay. Tumawag siya, sumigaw sa receiver, inakusahan ako ng lahat ng kasalanan. Sinumpa ko hanggang 7 henerasyon. Itinatapon mo ako sa kalye, isang matandang babaeng may sakit. Sigaw niya, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo. Kalmado kong sinagot, may anak ka, Nanay Beatriz. Hayaan mong siya ang maging responsible sa iyo tulad ng dapat. Sa huli, nag-rent sila ni Marco ng maliit na 2-bedroom apartment sa labas ng lungsod. Ang check niya ay sapat para sa ilang buwan na rent at ilang utang. Pero wala nang higit pa. Noon ay hindi na siya makakapagbiyahe ng komportable, kundi talagang magtrabaho, magbilang ng bawat piso, mag-isip tungkol sa gamot, pagkain, kuryente. Mabilis na naintindihan ni Nanay Beatriz na ang pamumuhay kasama ang anak sa masikip na apartment ng walang caregivers at mamahaling gamot ay hindi katulad ng pag-uutos mula sa kwarto niya sa bahay ko, kung saan umiikot ang lahat sa kapritso niya. Si Kiana ay hindi nagtagal sa panonood ng eksena. Nang malinaw na walang bahay, walang kalahati ng yaman, na sa halip na mayamang lalaki, isang pagod na matanda na may problema at nanay sa kamay, nawala ang enthusiasm niya. 2 linggo pagkatapos ilipat ni Marco ang nanay niya sa apartment. Iniwan siya ni Kiana, nakahanap ng iba, ang tunay na may pera at walang excess baggage. Para sa kanya, masamang taya lang si Marco. Sinubukan niyang mag-text ng paumanhin, pagsisikap na magsimula ng bago, deklarasyon ng pag-ibig, daing kung gaano kahirap ngayon. Binlock ko lang ang number niya. Wala nang pag-usapan. Lahat ng maaari naming sabihin sa isa't isa, nasabi na sa opisina ko. Mabilis na natapos ang divorce. Walang eskandalo, walang digmaan, walang division, wala naman talagang hihingin. Ganito natapos ang 35 taong pagsasama at nagsimula ang ganap na ibang buhay para sa akin. Una, inasikaso ko ang pinakasimple, ang sarili ko. Hindi para sa iba, hindi para patunayan sa kahit kanino, kundi para sa akin. Naghira ko ng trainer. Nagsimulang mag-workout 2 o 3 beses sa isang linggo. Unti-unti, nawala ang paulit-ulit na sakit sa likod. Mas maganda ang tulog ko. Ang high blood pressure, syempre, nandun pa rin. Edad na. Pero hindi na sumasabog sa bawat stress. Tapos naalala ko na may mundo sa labas ng kusina, botika, at opisina. Sumali ako sa travel club para sa mga higit 60. Hindi turismo at sanatorium, kundi normal na biyahe, lungsod, museum, excursions, simpleng lakad. Una ay Europe. Sa Paris, naglakad ako sa Montmartre at naisip na ilang taon lang ang nakalipas. Hindi ko maisip na maglalakad ako mag-isa sa mga kalyeng ito ng walang asawa, walang nanay niya, nang walang pagdingin sa gamot at kapritso ng iba. Tumayo ako sa ilalim ng Eiffel Tower, sa gabi ng mag-ilaw ito, at napansin kong maganda lang ang pakiramdam. Hindi rapture, hindi drama, kundi tahimik na sensasyon. Ito ang buhay. Nagtapon ako ng barya sa Trevi Fountain sa Roma. Tiningnan ko ang mga bahay ni Gaudi, at naisip na kahit konkreto ay mabuhay kung may imahinasyon at kalayaan. Umuwi ako at naglano na ng susunod na biyahe. Kasabay nito, lumubog ako sa trabaho, pero iba na ngayon, walang pangangailangang umuwi sa gabi para magluto ng hapunan at makinig sa reklamo. Walang konstant na iniisip na kailangan ni mama ng gamot sa oras-oras. Pinalawak namin ang kumpanya, nagbukas ng branches sa ibang lungsod, naglunsad ng ilang projects sa affordable at eco-friendly housing, hindi para sa report lang, kundi tunay na bahay kung saan komportable ang mga tao. Isa sa mga projects na iyon ay nakatanggap ng international award. Para sa akin, importante hindi dahil sa medalya, kundi dahil nangangahulugan na may ginagawa ako, hindi lang para sa sarili. Sa paglipas ng panahon, may bagong ideya. Madalas kong marinig ang mga kwento ng mga babaeng katulad ko noon, na lubos na dependent sa asawa sa pinansyal. Inilagay ng asawa ang lahat sa pangalan niya, binibigyan ng allowance, kinokontrol ang bawat sentimo, tapos umaalis o ginagawang impyerno ang buhay. Ito rin ay violence, pero hindi pisikal, kundi economic. Walang pasa, pero sinisira ang tao ng hindi bababa. Nagdesisyon akong seryosohin ito. Nagbukas ako ng foundation para sa mga babaeng biktima ng economic abuse. Tinulungan natin sila legal, ipinaliwanag kung paano magrehistro ng property, kung paano ipagtanggol ang karapatan, kung paano hindi pumirma sa bagay na magiging laban sa kanila mamaya, nagbigay ng financial consultation, nagturo ng basic,
kung paano mag-manage ng budget, mag-ipon, hindi makapasok sa baliw na utang. Madalas akong makipagkita sa kanila ng personal. Umupo kami sa mesa, nag-inom ng tsaa, at bawat isa nagkwento ng kwento. Sa mga kwentong iyon, narinig ko ang sarili ko mula 20, 30 taon na ang nakalipas. May umiyak, may galit, may nahihiya. Lagi kong sinasabi sa kanila ang parehong bagay. Huwag kayong maging mas mabait sa akin kaysa sa sarili ko noon. Huwag hintayin ang 35 taon hanggang pisilin kayo sa punto na hindi nyo na makilala ang sarili sa salamin. Kasabay nito, sinimulan kong ibalik ang dating mga kaibigan sa buhay ko. Mga kaibigan bago ang kasal. Mga nawalan ng komunikasyon dahil wala akong oras dahil ayaw ni Marco sa mga kaibigan ko dahil kailangan kong bantayan si Mama. Sa gulat ko, karamihan ay hindi nag-judge. May nagsabi lang, naiintindihan namin na may dahilan kung bakit ka nawala. Buti at bumalik ka. Gumawa kami na maliit na grupo. Nagkikita kahit isang beses sa isang linggo. Nanonood ng scene, exhibition, cave, simpleng lakad sa lungsod. Walang espesyal. Pero para sa akin ay parang sariwang hangin. Isang araw sa hapunan, tanong ng isa sa mga kaibigan ko, Vivian, wala ka bang miss na mag-asawa? Nag-isip ako. Iyong pagsasama na iyon. Wala, sagot ko ng tapat. Hindi yon pamilya, kundi magandang balot sa aking pagiging alipin. Kung sakaling magkaroon man ako ulit ng kasama, isa lang ang kondisyon. Walang pag-aalay sa sarili para sa lalaki. Pantay na partnership lang. Sa totoo lang, maganda na ako ngayon kahit mag-isa. At iyon ang totoo. Walang emptiness, walang malungkot na pangungulila. May pakiramdam ng kalayaan. Minsan tahimik, minsan napakaliwanag. Pero akin. Mga 6 na buwan pagkatapos ng divorce, nagkita kami ni Marco ng aksidente. Pumunta ako sa mall para bumili ng gamit sa bahay. Malapit sa botika, nakita ko ang pamilyar na likod. Nakalin siya na may basket na puno ng gamot, tumanda, nakayuko sa murang jacket, pagod at abo ang mukha. Tumalikod siya at nakita ako. Vivian, ang tanging mailabas niya. Tumango ako. Hello, Marco. Tumayo kami sandali. Kumusta ka? Tanong niya. Maganda, sagot ko. Nagtatrabaho, nabubuhay. Masakit si Mama, bulong niya, tumango sa gamot. Alam ko, sabi ko. Hindi kita maaawa. Responsibilidad mo yon. Binati ko siya ng kalusugan at tumalikod. Habang naglalakad sa koridor ng mall, pinakinggan ko ang sarili. Walang gloating, walang awa, walang sakit. Walang laman, na parang nakita ko ang dating kakilala mula sa nakaraan. Kung saan matagal nang malinaw ang lahat. Maya-maya, nalaman ko mula sa mga mutual acquaintances na sa huli ay napadala niya si Nanay Beatrice sa state nursing home. Hindi niya kaya ang pag-aalaga, trabaho, at buhay sa maliit na apartment. Ngayon ay nakatira siya sa shared room para sa 4 na tao na may ordinaryong pagkain, duty doctors. Sa totoo lang, medyo naawa ako sa kanya, kaunti lang. Pwede niyang ma-enjoy ang pagtanda ng iba kung minsan lang niya nakita ang tao sa akin at hindi libreng katulong. Pero bihirang magbago ang mga tao sa edad na iyon. Pinili niya ang papel niya at sa huli ay nabubuhay ito kung saan may espasyo lang para sa reklamo ng estranghero at basic na pag-aalaga. Kaunti lang ang naririnig ko tungkol kay Kiana. Sabi nila, nakahanap nga siya ng lalaki na mas mataas ang status at yaman. Sana naman sa pagkakataong ito ay kumita siya ng maayos at hindi lang umaasa sa pitaka ng iba. Halos hindi ko na iniisip si Marco. Naging parte na siya ng saradong chapter. Karakter sa kwentong natapos na. Samantala, lumaki ang negosyo ko. Nagbukas kami ng offices sa ilang lungsod pa. Naglunsad ng projects na dati ko lang pinapangarap. Nagsimulang inimbitahan ako sa conferences sa panel tungkol sa female leadership. Ilang beses akong nagbigay ng interview sa business magazines, hindi bilang asawa ng iba, kundi independent na tao. Sa isang punto, inimbitahan akong magsalita sa conference, TEDx format, tungkol sa kung paano literal na ma-reassemble ang buhay pagkatapos ng 60. Matagal akong nag-isip kung tatanggapin ko ba. Personal na kwento sa malaking stage ay debatable. Pero sa kabilang banda, nabuhay na ang kwento ko sa foundation, sa usapan sa mga babae. Lumakad ako sa stage, kinuha ang mikropono, at sinabi ang lahat ng tapat. Hindi tungkol sa milyon at projects, kundi kung paano mawala ang sarili sa pagsasama. Kung paano talikuran ang career, kaibigan, interes, dahil kailangan para sa pamilya. Tungkol sa kung paano sa 68 ay magigising ka at mapagtanto na may malaking yaman ka, pero walang sariling buhay. At tungkol sa katotohanan na hindi kailanman huli para simulan itong buuin.
Kumalat ang recording ng speech na iyon sa internet. Nagsulat sa akin ang mga babae mula sa buong bansa at higit pa, mula sa maliliit na bayan, malalaking lungsod, kalapit na bansa. May nagsulat, katulad ng kwento ko ang sa iyo. Mas bata lang ako. May nagsabi, nag-iimpake na ako para umalis sa asawa ko nang makita ko ang video mo. Iyon ang final push. Binasa ko ang mga mensahe at naisip, kung kahit isang babae lang ang magdesisyon pagkatapos nito na hindi na pwede tratuhin ng ganun, hindi sayang ang lahat. Ngayon, 1 taon pagkatapos ng divorce, nakatira ako sa bahay na dinisenyo ko mismo. Mas maliit kaysa dati, pero lahat akin. Maliwanag na kwarto, malaking kusina kung saan nagluluto ako kapag gusto ko, hindi kapag kailangan. Walang reklamo ng iba, walang katapusang hindi kasiyahan. Sa bakuran, maliit na hardin. Nagtatanim ako ng bulaklak at gulay, nagkukumot sa lupa, at napapangiti ng walang dahilan, mag-isa. May 2 akong pusa, pinulot sa kalye, pinatira sa akin. Natutulog sila kung saan nila gusto. Sumusunod sa akin tulad ng buntot. Minsan naginarte, pero simple ang demands nila. Pagkain, tubig, at kaunting lambing na kaya kong ibigay. Nagsisimula ang umaga sa yoga at mug ng kape sa terrace. Araw, meetings, projects, biyahe, trabaho na talagang nakakaengganyo sa akin. Gabi, libro, scene, minsan teatro o hapunan kasama ang mga kaibigan. Wala nang tao sa buhay ko na upo at magko-comment na hindi tama ang luto ko, hindi tama ang suot ko, at hindi tama ang paggamit ko ng oras. Kamakailan, sa isang charity dinner, nakilala ko ang isang lalaki, architect, biyudo na bahagyang mas matanda sa akin. Nag-usap kami tungkol sa projects, lungsod, kung paano nagbabago ang mga barangay kapag normal na negosyo ang pumapasok at hindi chaotic development. Hiniling niya ang number ko. Binigay ko pero sinabi agad, hindi ako naghahanap ng seryosong relasyon. Maganda na ako mag-isa. Kung paminsan-minsan ay magkape, manood ng exhibition, o mag-usap lang, pwede. Ngumiti siya. Sa edad na ito, sa totoo lang, wala na rin akong hinahanap pa. Nagkita kami ng ilang beses. Masarap may kasamang kausap na pareho ang wika. Pero hindi ko na tinuturing ang relasyon bilang bagay na kulang ang babae kung wala. Kumpleto na ako kahit wala iyon. At iyon siguro ang pinakamahalagang konklusyon na napuntahan ko. Sa loob ng 35 taon, nabuhay ako na parang ang value ko ay nakadepende sa kung anong klaseng asawa at manugang ako. Tama ba ang luto ko sa oras? Lansado ba ng perpekto? Tahimik ba ako kung saan dapat sumigaw? Ngayon alam ko na hindi doon nakasalalay ang value. Nasa kung sino ka mag-isa. Sa isip mo, karakter, kakayahang tumanggap ng suntok, magtayo, lumikha, tumulong sa iba. Hindi nakita yon sa akin ni Marco o ng nanay niya. Tama sila. Pero ang masama ay hindi nila nakita. Ang masama ay ako mismo, sa isang punto, tumigil na makita. Hindi ko na maibabalik ang mga taong iyon sa sarili ko. Hindi ko ma-rewind ang 40, 50, 60 ko para gumawa ng ibang desisyon noon. Pero kaya kong mabuhay ang natitirang oras ayon sa gusto ko. At iyon ang ginagawa ko. Magpapatuloy ako sa pagdevelop ng kumpanya ko. Magbubukas ng mas maraming projects na magbabago sa lungsod. Tatapusin ko ang foundation para sa mga babae, para mas kaunti na ang mahulog sa trap ng economic violence. Magsusulat ako ng libro, hindi memoir para sa vanity, kundi tapat na kwento ng walang palamuti, walang fairy tale revenge, walang glamour. Simpleng katotohanan tungkol sa kung paano mabuhay ng mga dekada na hindi sariling buhay at isang araw ay sabihing sapat na. May listahan ako ng mga lugar na gusto kong marating habang kaya pa ng mga paa at gumagana pa ang isip. Gusto kong sumayaw ng tango sa Buenos Aires, makita ang Northern Lights sa Iceland, maglakad sa Great Wall of China. Baka hindi ko kayanin lahat. Walang problema. Ang mahalaga ay susubukan ko. At kung sa daan ay makakasalubong ko ang isang taong makakakita sa akin bilang pantay at hindi service personnel, naigagalang ang kalayaan ko at magagalak sa tagumpay ko at hindi matatakot rito, baka payagan ko siyang pumasok sa buhay ko. At kung wala, mabubuhay din akong marangal mag-isa ng walang awa sa sarili. Walang katapusang sakripisyo para sa mga hindi nagpapahalaga. Kung napakinggan mo ang kwento ko hanggang dulo at medyo nakita mo ang sarili mo rito, pakiusap, huwag gawin ang ginawa ko noon. Huwag hintayin ang mga dekada para biglang pahalagahan ka ng iba. Huwag isipin na kung mas masunurin ka pa, mas tahimik, mas convenient, magbabago ng magik ang lahat. Tinatrato tayo ng mga tao ayon sa pinapayagan natin. Ang pagsasama, pamilya, relasyon, laging mutual na galaw. Kung isa lang ang nag-alay,
at ang isa ay tinatanggap ito bilang normal. Hindi yon pamilya. Exploitation yon. At hindi kailanman huli para sabihing hindi. 68 taong gulang ako nang umalis sa 35 taong pagsasama. Takot. Masakit. Pero ngayon, pagtingin pabalik, naiintindihan ko na yon ang pinakamabuting desisyon sa buhay ko. Ako si Vivian Santos Reyes, 68 taong gulang, entrepreneur, philanthropist, mentor, at simpleng babaeng sa wakas ay nabubuhay ayon sa gusto niya mismo. Ako ay malaya, at ang kalayaang ito ay sulit kaysa sa mga dekadang ginugol ko para marating ito. Talagang natutuwa ako na nandito ka at naibahagi ko ang kwento ko sa iyo. Kung nagustuhan mo, ipakita mo sa pamamagitan ng pag-like sa video at pag-subscribe sa channel. Tingnan natin kung gaano karami tayo. Isula sa comments kung saang lungsod ka nanonood at anong oras na. Sobrang kuryoso ko na malaman kung saan kayo nanonood, mga magagandang tao. Kung gusto mong suportahan ako ng kaunti pa, pwede ring magpadala ng maliit na donasyon. Nagbabahagi ako ng bagong life stories para sa inyo araw-araw. At ngayon, dalawa sa pinakapopular kong kwento ang lalabas sa screen para mapili mo kung ano ang panoorin susunod.